Okay, mga kabunyog, mga kababayan, itong ating magiging topic ngayon, itong aking bibigyan ng maiksing komentaryo, um, nung isang araw pa ito, isang linggo pa nga siguro ito sinabi ni Digong na Duterte. Alam nyo, napakaraming mga sinabi ni Digong Duterte nitong nakaraang mga araw. Yung iba na discuss ko na komentaryuhan ko na. Ito yung isa sa mga sinabi niya na hindi ko na komentaryuhan. Ito yung tungkol sa sinabi niya na ang military, pinanawagan niya si military na samahan daw siya. Ano daw, sabi niya si military, ipanawagan dapat ng military na buksan ng Kongreso ang libro de kwenta para makita kung saan napupunta ang pera ng bayan. At dapat daw military ang mag-lifestyle check sa mga opisyal ng bayan, lalo sa mga kongresista. Hindi raw siya nananawagan ng kudeta, pero dapat daw ang military ay gawin ito para talagang malaman kung sino ang mga korap sa ating bansa. Yun yung sabi ni Duterte. At sabi rin ni Duterte, ginamit niya rin na issue yung pagreforma o pagbabago sa sistema ng pensyon ng mga military. Sabi ni Duterte, siya yung nagbigay ng pinakamataas na sweldo sa mga militar at pulis. Tapos ngayon, babawasan ang gobyerno ni Marcos. So ito yung mga sinabi ni Marcos, ni Digong, na nitong nakaraang mga araw na pinapainit niya ang military, inuudyukan niya, ginagalit niya sa administrasyon dahil sa mga isyong ito. Ayan. Kaya, pero sinasabi niya, hindi naman daw siya nananawagan ng kudeta. Nga, mga kabunyog. Ginagatungan niya, ginagalit niya ang military. Unang-una, hindi naman trabaho ng military ang mag-lifestyle check. Trabaho ng ano yan eh. Trabaho yan ng ombudsman. Trabaho ng COA ang mag-audit. Trabaho ng ombudsman. Ang problema, Digong, ang problema, Duterte, ikaw ang nagpahina ng ombudsman. Di ba? Nang ang mga tao ay humihingi rin ng mga impormasyon tungkol sa salin ng mga officials. Anong ginawa mo, Duterte? Anong sabi ng yung inilagay na ombudsman, yung inappoint mo na si Martires? Si Martires na mismo ang nagsabi na hindi pwedeng ibigay ang salin. Tapos ngayon, uudyukan mo ang military at ang pulis na sila ang magsagawa ng lifestyle check sa mga officials ng gobyerno, lalo na ang mga kongresista. Ay sus. Sabi ni Arnold Agbayani, nababaliw na si King Ko. Alam nyo, yung mga style na yan ni Digong, nung panahon, di dapat sana sinuportahan mo na, Digong, yung mga pagre-reforma, yung mga anti-corruption measures. Dapat nun pa pinakita mo na ang kaseryosohan ng gobyerno laban sa korupsyon. Anong problema, anong nangyari? Yang nangyari, sa halip na gawin ng COA yung dapat na tungkulin nito, anong pinagawa mo sa COA? Tinakot mo ang COA. Sabi mo sa COA, papatayin mo. Kahit pasabihin mong ano na naman yan, parang biro na naman, pero hindi maganda yan. Seryosong bagay yan. Kaya ngayon, nagagalit ka. Sasabihin mo sa military, sila yung mag-pressure sa COA para gawin ang audit at saka mag-lifestyle check. At sabi pa ni Digong, dapat daw military na ang mag-lifestyle check sa mga officials ng gobyerno, lalo sa mga kongresista, para daw talaga makita kung anong nangyayari sa pera ng bayan. Hindi naman trabaho ng military yan eh. Hindi nga dapat nakikialam ang military sa mga usaping ganyan. Tapos ngayon gagatungan mo, uudyukan mo. Kunwari ka pa, sasabihin mo, kunwari pa itong si Digong, sabi niya, hindi ako nananawagan ng kudeta, ayaw ko niyan. Okay, sabihin mo pang hindi ka nananawagan ng kudeta, pero ang pinapagawa mo sa military ay hindi naaayon sa batas. Ayon pa ba yan sa konstitusyon? Ayon pa ba yan sa batas? Hindi naman papel ng military ang magsagawa ng lifestyle check. Ang gustong sabihin kasi ni Digong, yung military na ang magla-lifestyle check sa mga kongresista. Bawat kongresista o bawat mga officials ng gobyerno,
military ang magla-lifestyle check. Trabaho ba ng military yan? Illegal at unconstitutional yan. Pag ginawa ng military yan, nakikialam na ang military sa political na mga usapin ng bansa. Hindi dapat. Dapat nga hinihiwalay ang military sa mga ganyan. Talagang itong si Digong, dahil lang sa mga nangyayari ngayon, nagalit siya, na inalis ang confidential funds ng anak niyang si Sara. Ngayon, pinag-iinitan niya ang Kamara. Ang problema, pinag-iinitan niya ang Kamara, ang mga kongresista. Gusto ni Duterte, ang military ang mag-pressure sa COA at ang military ang mag-lifestyle check sa mga kongresista. Hindi na yan naaayon sa ating mga proseso. Hindi allowed yan. Military ang wala. Na na ito si Duterte. Sabi nung nasisiraan na si Digong. Si Boyjetski daw. Ito pa, inuudyokan niya ang military at ang pulis na magalit sa administrasyon. Hindi ako maka-administrasyon pero mali, nauudyokan mo, gagatungan mo, gagalitin mo ang military. Tulad nito, sabi niya, kayo, nung panahon nyo, tinaas ko ang sweldo nyo, ako ang nagtaas. Ako ang nagbigay ng pinakamataas na sweldo sa inyo. Tapos ang gagawin ngayon ng administrasyon ni Marcos, hindi niya naman pinangalanan. Ang sinabi niya lang, ang ginagawa ngayon ng administrasyon, babawasan ang inyong pensyon. Yon. Itong si Digong, hindi lang nasusunod ang gusto nila. Hindi lang nasusunod ang gusto nila, lalo na yung confidential funds ni Sara, inalis ng mga kongresista. Ngayon si Digong, pinag-iinitan na ang mga kongresista. Pero ang totoo, nanginabang siya ng matagal dyan sa mga kongresista na yan. Yang Kamara, lahat ng gusto niya, sinunod ng mga yan. Bakit? Magkano ba, Digong, ang confidential at intelligence funds mo? Ay, di ba? 4.5 billion taon-taon ang confidential funds mo, lalo na mula 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Imaginein mo nyo yan. Si Gloria Arroyo nga, 600 million. Si Pinoy, 500 million. Ikaw, Digong, 4.5 billion. Sinong nag-approve niyan sa'yo? Yung mga Kamara, yung mga kongresista. Lahat ng hiningi mong pondo nung panahon ng COVID, yung ginamit mo sa Farmally, saan galing yun? Dun yun sa Bayanihan 1 and 2. Binigay sa'yo ng ng Kongreso lahat ng hiningi mo, Digong. Sa totoo lang, nagpakatuta sa'yo ang mga kongresista. Ngayon, hindi lang nasusunod ang gusto mo, yung gusto nyo, yung confidential funds ni Sara, ngayon nagagalit ka, tapos gagatungan mo ang military. Anong sinabi niya sa military ni Digong? Ang sabi ni Digong, pressurein nyo ang COA. Pressurein nyo. Ang ibig sabihin ng pressurein, ang gusto niyang mangyari, kumbaga, may halong may halong pamimwersa, pressure sa COA. Dapat hindi pinipressure ang COA. Kasi independent body yan, constitutional body. Dapat ginagawa ng COA ng libre ang kanyang freely nagagawa ng COA. Hindi siya dapat pinipressure. Ay nung panahon mo, Digong, pinipressure mo ang COA na huwag gawin ito, ang obligasyon nito, tinakot mo Tapos ngayon naman, ipe-pressure nyo ang COA na pabuksan sa Kongreso, sa Kamara, yung kanilang libro di kwenta, yung Book of Accounts. Tapos sabi mo sa military, pag hindi nila ginawa ito, pressurein nyo. At sabi mo sa military, i-lifestyle check ang mga kongresista. Hindi naman trabaho yan ng mga military. Sa bagay, sa totoo lang, hindi naman siya susundin ng mga military. Hindi naman siya susundin ng mga military. Tapos pag nagsasalita si Duterte, sabi niya, dinubli ko ang mga sahod nyo. Akala mo naman, pera niya yun. Pera mo ba yun, Digong? Pera yan ng taong bayan. Hindi makapaniwala si Tomas Ubaze. Wow, sabi niya, 4.5 billion. Totoo yan. 4.5 billion taon-taon. Yan yung totoo dyan. Yun, ilabas mo muna, Digong. Ilabas mo muna, saan mo ginamit yung taon-taon 4.5 billion na confidential at intelligence funds? Di ba?
Ngayon, nagmamayabang si Digong, gusto niyang ipakita na may impluwensya pa siya sa military. Pero hindi na yan. Sa tingin ko, ang military, pagod na rin ang hindi ayaw naman ng makialam ng military sa mga ganyang usapin. Hindi naman yan susunod basta-basta kay Digong. Pero dapat sa gobyerno ni Marcos, ito namang si Marcos Jr., dapat wag siyang dito, pahina-hina dito. Dapat maghanda siya dito kay Digong. Dangerous na tao to, delikado to. Hindi naman talaga talaga to si Digong. Kapag lumala pa ang actually nagsabi na siya Sabi niya, iniisip na nga namin na mag-oposisyon. Tapos mamaya, panuurin niyo ako mamaya mga kabunyog, 9 o'clock. Si dating Congressman Jing Paras, dating congressman yan, political affairs advisor yan nung panahon ni Digong. Ngayon, si Sara, talagang sinusuportahan niya Sara. Ang advice niya kay Sara, kumalas na kay Marcos. Panuurin niyo yan. I-discuss ko mamayang alas 9 yan sa gabi-gabing talakayan. Sabi ni dating congressman Jacinto Jing Paras, dating congressman yan ng Negros Oriental, political affairs, yan yung head, secretary ng political affairs ni Digong. Ang sabi niya, kumalas ka na Sara kay Marcos. Masyado na daw mabaho si Marcos. Madadamay ka. Ang sabi ni Paras, si Marcos daw ay pabagsak na. Masyado na daw na dahil sa kabulastugan daw ni Marcos, pati si Sara nadadamay sa survey. Ang sabi ni Jing Paras, kaya daw bagsak si Sara sa survey, hindi naman daw dahil sa confidential funds. Wala naman daw talab yun, hindi naman daw tumalab yun. Nasisira daw si Sara dahil kay Marcos Jr. Kaya ang advice ni Jing Paras, tao yan ni Duterte, kumalas ka na Sara. Alam nyo mga kabunyog, pag lumakas yang ganyan, dumami yang nananawagan kila Sara na kumalas na sa administrasyon, tingin ko na to, itong mga sinasabi na ito ni Duterte na magiging oposisyon na sila, siseryosuhin na nila yan. Kasi hindi naman talaga malayong talagang magkakalasa na yan. Yun ngang pahayag ni Gloria Arroyo na kinongratulate si Martin Romualdez na dahil mataas ang rating. Ano yun? Sarcastic yun. Pang-iinsulto yun, di ba? Anyway, mga kabunyog, hindi naman tayo na magpapaloko dyan kila Digong. Biglang-bigla naman ngayon, kumukontra na kila Marcos itong sila Digong. Dahil lang, hindi nabigyan ng pabor. Alam nyo, ang common naman sa lahat sa kanila, ito hindi natin pinagtatanggol si Marcos, Pero ang totoo, bakit galit si Maharlika? Bakit galit si Glenn Chong? Bakit galit sila Victor Rodriguez at Trixie Cruz Angeles? Siyempre, galit si Victor Rodriguez at Trixie Cruz Angeles dahil tinanggal sila sa gabinete. Bakit galit si Glenn Chong? Kasi pinangakuan siyang bibigyan ng posisyon, hindi naman nasunod. O tingnan nyo yung nabigyan ng posisyon, tahimik na kahit wala namang nagagawa. Si Larry Gadon. Di ba? Si Papa, bakit Papa Gadon? Presidential Assistant on Poverty Alleviation. Ang tindi ng kahirapan ngayon. May nalalaman ba kayong ginagawa si Larry Gadon? Di ba? Wala. Yun. Pero tahimik na siya. Tahimik na. Kasi busog na si Larry Gadon. Mukhang ang inalleviate sa poverty, si Gadon lang. Mukhang ang inalleviate o inalis sa kahirapan, si Gadon lang tahimik na si Gadon. Sila Glenn Chong, dahil hindi nabigyan ng posisyon, ayan, ngayon, umaalma, galit. Ganon din itong si Sara sa kasi Digong. Sila Sara at sila Digong galit dahil inalis nga yung confidential funds ni Sara Duterte. So pansariling interest naman ang iniisip nila Kaya kung magiging opposition man, sila Digong, kung magiging opposisyon sa administrasyon, hindi naman totoong opposisyon yan. Opposisyon yan para sa pansariling interest. Ang totoong opposisyon pa rin, tayo, ang bunyog, ang bunyog at ang oposisyon. Tayo na mga naninindigan para sa bayan.
Tayo, walang pinapanigan. Mag Marcos, mag Romualdez, mag Arroyo, mag Duterte, wala. Lahat naman yan mandarambong. Kaya lang sa panahon kasi ngayon, mas tumatampok lang na garapalan at sagad ang pagkamandarambong at magnanakaw at pagkasugapa sa kabanang bayan, sakim sa kabanang bayan nito nila Duterte. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.